I was waiting for the invitation from the House. And if you remember, there were several announcements by Congressman Ridon, Congressman Abante, na ipapatawag nila ako that they will place me under oath and that I have to testify. So inihintay ko ho yun. No? Saan ba ang controversial issue ba? Nasa Senate o nasa House? Di ba? Nasaan ba yung gyera? Di ba? Ang gyera nandun sa House. Di ba? So doon tayo pupunta. No? Kung saan ang gyera, doon ako pupunta. Alam nga naman pupunta ako doon sa non-conflict area. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Sabi ko, alam nga naman ako hindi pupunta sa, alam man ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. And last lang po, out of curiosity po kasi, Pakiulit lang, anak. ano po, do you think po kapag inabolish yung read and write na rule for yung qualification po? Read and write. Yes rule. po. Sa do you think parang ma-eradicate na po ba yung corruption nun? Or kahit ma-lessen po siya significantly? Well, talagang significant din yung impact. Positive. No? Pero as I've said, kailangan talaga ng comprehensive approach. It should be a comprehensive approach. Ang daming kailangan mga sistemang gagawin. Hindi pwedeng one size fit all. Kailangan talagang taong bayan, kailangan mag-participate, kailangan din ng technology na gagamitin, kailangan din ng mga sistema na dapat ayusin. Ang daming paraan para, ang dami nating dapat gawin para i-address ang corruption. And probably, isa sa pinaka-significant dyan is Filipinos should learn how to choose the right leaders. Thank you po. Okay. Alam niyo, dun sa nabasa ko pa lang hindi lang to limited. Hindi lang po to focus sa itong investigating body, itong commission po na itatayo will not only focus on flood control projects. At siguro lahat po ng mga areas na nakikita na may corruption, including procurement, baka pati ho yun, i-cover ho niyan. Pero for the meantime, ang focus lang ho niya siguro would be flood control. Kasi doon sa flood control pa lang, paano ho yan? Talagang, kumbaga, mababahan na ho kaagad yan. I've investigated the NIA. At nagulat ho kami nung inumpisan ho namin, akala namin Agusan Norte lang, Las Nieves. And then suddenly, when we filed the case, first case, bigla na lang meron na sa Bohol. Then suddenly, meron na sa Region 2, Region 1, meron na sa Visayas, sa bandang Panay Island, tapos sa Mindanao na. Then we were overwhelmed with a lot of documents and pieces of evidence. Kaya talagang kailangan focus lang muna talaga doon sa pinaka-critical muna ngayon, flood control. And then probably, meron na mga ibang investigating body that can actually address yung mga iba-ibang mga anomalies pa ho sa ibang mga aspects of governance. Follow-up lang Tracy, maybe you can share your materials with the BACC. Yes. Dun sa insertions ko, kasi yan ang sa PNP. Well, previously merong aware po ako dun sa issue dun sa Glock. Is that the Glock ko na i-kuan? Hindi, ito yung M4. M4. I'm not really aware of the M4. Pero in previous procurement, katulad ho yung mga bows, di ba? May mga nakasuhan ho doon, di ba? Yung Glock, naging controversial lang yun dahil may nag-complain na natalong bidder only to find out na lowest price pala yung nanalo doon. We were able to buy the Glock at a very low price. Kumbaga, parang binargain na lang sa atin, manufacturers na lang yon, presyo. Pero hindi ko alam ho itong M4. Pero kung sakasakali ho, why don't you raise it with the office of the President? Lagay nyo na para ho siguro mag-designate ho si Presidente ng isang kwanda rin, i-direct niya siguro yung DILG to conduct an investigation, or NBI to conduct an investigation, or CIDG to conduct an investigation, katulad do sa amin nun.
we can conduct investigation, not necessarily yung commission. Kasi yung commission, no, ma-overwhelm mo yan. Sa flood control projects pa lang, ma-overwhelm mo yan. CIDG can conduct investigation. Ako, no, CIDG, remember yung 1,000 AK-47 rifles na napadismiss ho natin at napailan ng kaso yung 3 generals at 5 generals at 3 colonels, nagawa ho natin yun. Ayoko na ho magsumbong, naban na ako sa Malacanang. Oh, okay. Okay. The House for that's why you didn't show up sa Senate po kahapon. So sir, just to clarify po, if you believe po that the Senate it's more credible, why do you choose po to wait for the invite from the House? Yung sinasabi niyo po na hanggang House lang po ang abot niyo. Okay. I received the Senate invitation last September 3. I was waiting for the invitation from the House. And if you remember, there were several announcements by Congressman Ridon, Congressman Abante, na ipapatawag nila ako that they will place me under oath and that I have to testify. So inihintay ko ho yun. No? Saan ba ang controversial issue ba? Nasa Senate o nasa House? Di ba? Nasaan ba yung gyera? Di ba? Ang gyera nandun sa House. Di ba? So doon tayo pupunta. No? Kung saan ang gyera, doon ako pupunta. Alam nga naman pupunta ako doon sa non-conflict area. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Sabi ko, alam nga naman ako hindi pupunta sa, alam man ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Sir, before my question po for Justice, may tanong po si Bombo Radyo po para sa inyo, Mayor. Nakadikit po sa question ko eh. Mayor, good morning, Bombo Radyo. Sa inyo ang investigasyon sa Senado. Well, nagulat nga ako doon sa revelation na yan, ano? But still, knowing that, syempre, I'm not questioning yung credibility ni Congressman Senator Marcoleta. Very capable din siya, no? But, syempre, knowing Senator Lacson now taking over the Blue Ribbon Committee, so ibig sabihin, I've been under him. Alam ko na very credible si Senator Lacson pagdating sa mga ganyang mga investigation sa committee hearings. Kaya lalong tumaas pa lalo yung aking tiwala sa Senado. Can they call for one immediately na parallel po siya? Eh, guardian sila ng taong bayan eh. So they can do that. Can I follow up that, sir? If they can do that po, when or how will it happen? Not why not. It's when or how. Yeah, they have their own rules, so they will have to follow the rules they promulgated themselves. In short, it's up to them. It's up to them. Thank you po. All right. Sir po, may invite tayo sa House hearing. Papangalanan niyo po ba yung mga possible na tawit na mga kongresista, including Saldico? Unang-una, alam mo ba na bago ako pumunta rito, hindi ako nag-shave. May 2 linggo na ako hindi nag-shave kasi hinihintay ko na tawagin ako sa House, saka pa lang ako mag-shave. Kaya lang parang hindi ko alam, natatagalan. Kaya nung tinawag ako rito sa kapihan, nag-shave ako kasi nahiya ako kay Senator Sani. Nonetheless, I'm ready. Sabi ko nga, ilang beses ko na sinabi sa kanila, I'm ready to be invited sa House. And I'll go there. Kung sakaling tawagin nila ako, I'll go to the House. Ready po kayo ng pangalanan? Hintayin yung na mga lang cause. natin na tawagin nila ako doon. Thank you, Mayor. Okay, thank you. Sir, pahabol lang po from Sir Angel of People's Journal. What are the parameters for membership in your movement, Mayor po? Well, isa sa mga parameters doon is dapat at least minimum of 3 sessions. Kasi meron kami mga capacity building sessions eh. Dami namin mga workshop na ginagawa. And unfortunately, many of those who initially joined the movement, hindi man lang nag-attend, no? Not once na nag-attend for the past since August 23, kaya talagang tinanggal namin sila. Second is, may nakikita kaming mga derogatory. Feedback coming from the community, isa rin yun. And now, another is yung, isipin mo, meron kami manifesto, tapos pumirma yung iba, patas yung iba ayaw pumirma.
Especially kung pagdating sa transparency, isa rin yan sa nakikita namin. So, yun muna. Those are our tentative na mga parameters and we're going to improve on this. Initial. Yes. Initial.